Hello, magandang tanghali po. Ayan. Atin pong pag-usapan itong pag-apply ni President Rodrigo Duterte ng asylum sa China. At pagkatapos, pag-usapan din natin yung sinasabi ng lawyer niya, foreign lawyer niya, na makakauwi si former President Rodrigo Duterte. Ito po, ang palasyo ay walang info sa asylum ni Duterte sa China. Walang impormasyon na Malacanang sa ulat na nag-apply ng asylum si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa China. Wala po kaming ganong impormasyon na natanggap. Hindi iyon ang mga lumalabas na info na dumarating sa palasyo. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ang natanggap lang na impormasyon ng palasyo ay ang pag-uwi sa Pilipinas ni Duterte mula sa kanyang biyahe sa Hong Kong. Base sa ulat, isang reliable source ang nagsabi na request umano ni Duterte sa China, subalit tinanggihan umano ito. Enero pa lang umano ay naghahanda na ng Philippine authorities para arestuhin si Duterte at ipatupad ang ICC arrest warrant. Sa ilalim ng Oplan Tugis ng PNP Criminal Investigation and Detection Group. Matatanda na bago na aresto ang dating Pangulo ay nagtungo ito sa Hong Kong kasamang ilang dating miyembro ng kanyang gabinete at mga supporter at nagpakita sa mga OFWs. Hindi naman kinumpirma ng kampo ni Duterte ang issue ng paghingi ng asylum sa China. Napabalita na nga po ito na ang asylum na hinihingi ni Duterte sa China ay hindi talaga maibibigay. So walang asylum na makukuha si President Duterte doon sa China. At ang pagpapakita niya sa kanyang mga supporters sa Hong Kong ay tila bag nagpapahiwatig na siya ay nagpapaalam na talaga at malamang na hindi naman lingid sa kanyang kaalaman na siya talaga ay aarestuhin. No? At dahil sa sinabi niya nga na matagal niya nang hinihintay ang ICC is siguro talagang tinanggap niya na siya ay makukulong at aarestuhin. At sabi niya nga, para makapagpahinga na rin siya. So, kahabag-habag at dahil sa talagang hindi na siya makakauwi ng Pilipinas at kinumpirma na rin ito ng kanyang anak na si Sara Duterte. So, wala na pong dahilan para makipag-away pa mga supporters ni Duterte. Wala nang dahilan para ang mga DDS ay mambalahura ng kapwa Pilipino. Ang pinaka-advice ko na lang po sa mga DDS ay ipag-pray nyo habang nandoon si Pangulong Duterte ay ipag-pray nyo ng taimtim at yan ay pagpapakita na talagang minahal nyo siya, ipagdasal nyo siya at makibalita na lang kayo sa mga nangyayari at muli nyong buksan ang inyong isip sa panibagong chapter ng inyong pag-iidolo. No po? Hindi po masamang mag-idolo kung ang iidolo nyo ay makakatulong sa bansa at sa inyong mga kapakanan. At yan nga po, pasensya na po kayo doon sa tuta na nag-aaw-aw kasi hindi po akin yun. Sa kapitbahay siguro walang gutom na. Walang tao doon sa kabilang bahay. So, ang akin pong masasabi dito sa lawyer, sa foreign lawyer, si Hoffman na pinapangakuan niya ang mga Pilipino or ang mga DDS na makakabalik ng Pilipinas si President Rodrigo Duterte. Ito po yung aking komento dito. Kasi sinabi niya as soon as possible makakabalik daw ng Pilipinas si Duterte. Ito po ang masasabi ko. Ang foreign lawyer po ni Mr. Duterte ay isang lawyer. Binabayaran. May acceptance fee. May bayad sa kanyang pagtindig. At higit sa lahat, ang kanya ditong paiiralin ay ang pagkita ng pera. Hindi rin lingid yan sa abogadong yan na wala ng lunas sa ifinail na kaso kay Duterte.
ng mga biktima ng AJK at war on drugs. Matibay ang mga ebidensya kung kaya't siya ay nabigyan ng warrant of arrest. Bago ito binigyan ng warrant of arrest, ito po ay hinimay na mabuti ng ICC. Kasi hindi ka basta pwedeng sabihing nagtatago ka sa batas kung kaya't ikaw ay padadalhan ng warrant of arrest. Ang warrant of arrest po, hindi man tayo abogado, hindi man tayo matatalinong tao talagang maituturing na alam natin lahat ng batas gaya ng sinasabi ng mga DDS. Pero ito lang po talaga ang aking kaalaman sa sarili ko. Na hindi ka bibigyan ng warrant of arrest, hindi porket ikaw ay ayaw sumipot sa hearing, hindi porket ikaw ay wanted, bagkus ikaw po, bago kayo binigyan ng warrant of arrest, ay sinaliksik o sinala na mabuti ang inyong kaso. At yan ay nakadepende sa mga testigo at sa mga ebidensya. Ano po? Ngayon, alam din niya ng abogado niya, itong kanyang defense lawyer na foreigner. Alam din nila yan na ganyan ang sitwasyon ng kaso ni Mr. Duterte. Ang masakit, malaki ang bayad sa foreign lawyer. Ipaglalaban ito ng foreign lawyer sa harap ni Mr. Duterte at sa harap ng korte. Subalit alam niya na wala itong kahihinatnan, kundi ang mauwi rin talaga sa pagiging guilty si Mr. Duterte at ng iba pang mga kasama. Ang isang lawyer po ay totoong matatalino, mauutak. Hindi po maglo-lawyer ang isang tao kung hindi niya alam paano pakikinabangan ang kanyang pagiging lawyer. Kahit na po alam niya ito na talagang mabagsik o matindi ang ebidensya at testigo, ilalaban niya ito, pero sa bandang huli, wala rin po siyang magagawa kung ang hatol ay guilty. Masakit lang. Kasi dito malalagas ang lahat ng kayamanan ni Duterte. Subalit, tanging pangako, tanging pagpapalakas ng loob, tanging pagwawala ng takot, no? At pampalubag loob po ito kay Mr. Duterte ang nasabi, pati na sa mga DDS para kumalma na makakauwi ang dating presidente. Subalit alam niya yan na hindi na. Maging si Sara Duterte ay nagsalita na. Pero hindi po ako nagtitiwala sa bait-baitan ni Sara Duterte. Hindi rin po ako maniniwala na talagang mananahimik na ang mga DDS. No? Kung kaya't, kung ang pinangawakan ng mga DDS ay ang pangako na abogado, kung kaya't sila'y tumatahimik, maganda po yan. Ngayon, kung kaya naman nagbabait-baitan si Sara Duterte at tinatanggap niya nang di na makakauwi ang tatay niya, is malamang na may mga plano pa sila. Pero, hindi na rin po magtatagumpayan dahil pati si Sara Duterte ay sangkot dito. Ano po? Si Bato de la Rosa, Bongo, Sara Duterte at iba pa, no? Ay talagang kasama yata ito sa mawawarant of arrest kung sakaling hindi sila sisipot sa patawag. Ngayon, dahil nga po napapabalita na ganoon, ang masasabi ko po, tanggapin na lang nila ng maluwalhati dahil yun ang kapalaran. Lahat po ng kapalaran natin sa mundo, hindi natin yan inaasahan. So tanggapin na lang po at wag na tayo manghikayat pa na madagdagan ang inyong mga pagkakasala. Ang mga mamamayang Pilipino na naniniwala sa inyo at umaasa, sana po sa pagkakataong ito, inyo silang turuan na tumanggap ng ganyang sitwasyon. Tanggapin na nila. Masakit man na sabihing natalo. Tanggapin nila ang pagkatalo. Sapagkat ang panalo po ay hindi palaging ibinibigay ng pagkakataon sa isang tao. Nanalo na sila noon, tanggapin naman nila ngayon kung sila ay natalo. Ganyan lang po ang buhay. No?
At doon naman sa mga inimbestigahan na DDS vlogger na fake news maker ko, no, is sana totoo lang yung inyong mga sinusundan para wag kayong magkamali. Ang ma-advise ko sa mga vlogger na DDS, piliin nyo ang balitang makatotohanan at doon nyo ibigay ang inyong nararamdaman. Ganun lang po para iwas kayo sa pagtuligsa ng mga naghahabol ng mga taong nasasagasaan ninyo. Bago kayo magsalita, tiyakin nyo lang na ang sinusundan nyong balita ay makatotohanan. Huwag po kayo maging masyadong marunong na ang sinusundan nyo naman ay fake. Okay lang maging marunong. Basta ang sinusundan nyo ay katotohanan. Bago kayo magsalita, isipin nyo muna. Kasi kahit hindi kayo mag-mention, talagang may tatamaan sa inyong mga sinasabi. Lalo na nga ba kung pagkakasala ang inyong tinukoy. Okay lang natukuyin yung isang nagkasala kung lahat ay alam na siya ay nagkasala. Pero yung tao na alam nyong lumulugar lang sa kanilang posisyon, huwag nyo namang gawa ng fake news. Ano po? Tayo po ay nakadepende sa mga totoong balita. Hindi nakakahiyang isigaw mo ang iyong nararamdaman. Basta ang pinagkunan mo ng iyong kwento ay galing sa makatotohanan. Ganun lang po. At sana po, mga DDS, tanggapin ninyo ang inyong pagkatalo. Walang mawawala sa inyo. Hindi kayo napunitan. Hindi kayo nawalan. Ang pagtanggap ay isang magandang pananaw sa isang tao. Tanggapin ang pagkatalo, tanggapin ang panalo, at higit sa lahat, ipag-pray nyo kung kayo man ay natalo. Salamat mga kapatid, yan lang po ang aking advice, no? Salamat po at sorry po dahil talagang malabo ang sinasabi ng foreign lawyer na makakauwi pa si Pres Duterte. Ako man po, nararamdaman ko, hindi na siya makakauwi dito sa ating bansa. Salamat.